Magandang gabi. Welcome to our lesson 2 on our DTT or Discipleship Training Track on OHB. Our topic tonight or our lesson for tonight is how to begin your new life in Christ. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral ngayong gabi. Tulungan niyo po kaming magkaroon ng sapat na pangunawa upang maintindihan po namin ang lahat ng aming maririnig buhat sa iyong mga salita at sa lesson na aming pong tatalakayin ngayong gabi. Bigyan niyo po kami ng sapat na kapakumbabaan, humility of hearts and purity of hearts, Lord, so that we can really accept and apply the lessons that we will hear from your word tonight. Pagpalahin mo po ang lahat ng makikibahagi, taus-pusong pakikibahagi sa pag-aaral na ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and Amen. Of course, the objectives of this lesson are the following. Define what faith is. We will be able to define kung ano talaga ang pananampalataya. No? Number 2, malaman natin kung saan natin dapat iugnay ang ating pananampalataya. At pangatlo, malalaman natin kung ano ang tinanggap ng isang mananampalataya kay Kristo. Maunawaan natin kung ano ang dapat malaman ng isang mananampalataya kay Kristo. And state, number 5, what a believer in Christ will experience. Pakibasa nga po natin ang John chapter 3 verse 16. Alright? And when you read or recite John 3:16, I am expecting everyone can recite this verse. Gusto ko pong ituro sa inyo na when you recite, when you quote, or when you memorize John 3:16, pag-aralan natin yung kompletong mensahe po ng talatang ito. For example, many people, many believers, when they recite, when they memorize, when they quote this verse, their focus is on the love. Tama naman po yun. Pero kompletuhin po natin siya. The focus of love here is on the word perish, kapahamakan. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating lahat dahil tayo ay papunta sa kapahamakan. Ibig ko po sabihin dito na hindi naman yung kung walang kapahamakan, di ba tayo mamahalin ng Diyos? No. Ang ibig ko pong sabihin dito, maunawaan, ma-appreciate ng bawat isa sa atin ang pag-ibig ng Diyos. It is His love that saved us from this punishment. Kung hindi tayo minahal ng Diyos, tayong lahat ay papunta po sa kapahamakan. Kaya when you explain this verse, please explain to the people bakit ganun na lamang ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Bakit kailangang ialay niya ang kanyang bugtong na anak? Because we have sinned and the penalty of our sin is punishment on hell, and the only way for us to be saved on this punishment is from the Father to send His one and only Son. And that is the meaning of love of God, yung pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. The Bible, right, that is the first answer to the blank. The Bible teaches us that a person is saved. Mga kapatid, you just need to follow me in reading
your student manual, sa inyong mga student manual, follow me in reading our lesson so that you can fill in the blank. Masagot po ninyo yung bawat blanco. Ulitin ko po. The Bible teaches us that a person is saved or forgiven by faith in the finished work of Christ alone. Maliwanag po, kapatid, na tinuturo ng salita ng Diyos. Walang ibang paraan upang ang tao ay maligtas maliban sa ginawa ng ating Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo. There are no additional effort to that. Sapat po yung ginawa ng Panginoon. When Jesus said, "It is finished," His mission is accomplished. The salvation of man is accomplished. You don't need to repeat over and over what Jesus have done on the cross. And besides, we cannot repeat that. Po, kasi yung ginagawa natin hindi naman talaga katulad nung ginawa o nahirapan o kahirapan na naranasan ng ating Panginoong Hesus. In Romans chapter 3 verses 21 to 25, faith is simply taking God at His word. Ang pananampalataya daw po ay paniniwala, pagtanggap sa kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Si Abraham po ay tinawag na isang lalaki ng pananampalataya because he believed God to keep His promise. Makikita po natin yan sa Hebrews 11:11. Ganito po ang sinasabi ng Hebrews 11:11. Open your Bibles with me and read with me Hebrews 11:11. Ang sabi po dito, "And by faith, even Sarah, who was past childbearing age, was enabled to bear children because she considered him faithful who had made the promise." Pinaniwalaan nila. Kung ano ang sinabi ng Diyos, tinanggap nila na ito na totoo, at hindi lang nila tinanggap na ito ay totoo, kundi ito po ay tinanggap nila sa kanilang mga buhay bilang isang bagay na siguradong matutupad, siguradong mangyayari. Someone has described faith like this: God said it, I believe it, and that settles it for me. Sinabi ng Diyos, pinaniniwalaan ko, at yun ang mahalaga sa akin. Alright? Now, let's think about what a believer in Christ receives. Ano ba yung mga bagay-bagay na matatanggap ng isang tao when he accept Jesus as his Lord and personal Savior? Letter A, forgiveness. Sa Ephesians chapter 1 verse 7, palagi po kayong humawak sa inyong mga Biblia at malimit tayong magbabasa ng mga talata na binabanggit po ng ating pinag-aaralan. Sana po sumunod kayo, bagabat wala po ako dyan in person, but I believe and I trust that everyone is obedient. And besides, the Holy Spirit is seeing us tonight. Amen? Ephesians chapter 1 verse 7. Ano po mababasa natin dito? In Him we have redemption through His blood. Sa magitan daw po niya, merong pagtupos sa ating mga kasalanan sa magitan ng kanyang dugo, sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace, ayon sa masaganang biyaya ng Panginoon sa ating lahat. So there you go. In Ephesians chapter 1 verse 7, binagyan tayong kapatawaran. Because of His death, that's the answer to the blank, I have redemption and forgiveness. Letter B, eternal life. 1 John chapter 5 verses 11 to 13. In 1 John chapter 5 verses 11 to 13, it says here, and this is the testimony God has given us, eternal life, and this life is in His Son.
So nakita po ninyo, sa patutuong ito, ang sabi po ni John, nagpapatutuo si John, na tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kaniyang anak. Sa madaling salita, nasa Panginoong Yesus. Whoever has the Son, verse 12, has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. So kung sino man ang tumanggap sa anak ng Diyos, definitely meron siyang buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, hindi po totoo. No? Hindi po totoo yung paniniwala ng marami na no one knows if he is saved or not. Mabuti po ang Diyos. Napaka mahabagin po ng Diyos. He made this confirm. He guaranteed eternal life through His Son. Tuloy po natin, verse 13. I write these things to you who believe. Sinusulat ko ang mga bagay na ito sa inyo na naniwala sa pangalan ng anak ng Diyos. Believe in the name of the Son of God, so that you may know, upang malaman ninyo that you have eternal life, na meron kayong buhay na walang hanggan. Amen. Letter C, what we receive from Christ. Letter C, sonship. In Galatians chapter 3 verse 26. Galatians chapter 3 verse 26. Ang sabi po dito, mga kapatid, so in Christ Jesus, you are all children of God through faith. Sa magitan ng ating Panginoong Yesus, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Sa paanong paraan? Sabi po dito, I am a child of God because of my faith in Christ. So siguro po ngayon nararamdaman ninyo yung sinasabi ko, no? Though these lessons are basic, they give us pattern on how to share this to others. Hindi ko mo basic ang mga lesson na ito, hindi ka na makikinig. Itong mga lesson na ito, basic, but still, they give enlightenment, kaliwanagan sa atin kung paano natin ibabahagi ang bagong buhay na nakay Kristo para sa ibang tao. And this is what we need in our training as Bible study leaders. Amen. And then Roman numeral number 2. Let's think about what a believer in Christ should know. Ano ba ang dapat malaman ng bawat mananampalataya? Ako ay isang mananampalataya. Ikaw ay isang mananampalataya. Ano ba ang dapat nating malaman? Pag sinabi nating malaman, ito yung mga bagay na dapat maipamuhay mo, makita sa iyong pamumuhay. Ito yung mga bagay na dapat makita sa iyong pag-uugali. Ang sabi po ng awit 119, buksan po natin ang ating mga Bible. Huwag niyong bibitawan ang inyong mga Bible. Paulit-ulit, bubuksan natin ang mga Bibliang yan. In Psalm 119 verse 105, tingnan po ninyo kung anong sinasabi na salita ng Diyos. Your word is a lamp. Ang salita mo ay lampara o ilaw for my feet, and a light, liwanag sa aking daraanan. Your word is a lamp for my feet, amen, and a light unto my path. Ito ay liwanag sa aking daan. Amen. Ibig sabihin, ang isang dapat maintindihan ng bawat mananampalataya, tayo ay dapat lumakad, tumayo ayon sa sinasabi, tinuturo ng mga salita ng Diyos. Hindi ka pwedeng mamuhay, hiwalay sa turo ng Biblia at pagkatapos sinasabi mo ikaw ay anak ng Diyos. You should live your conviction, your standing, yung paniniwala mo, dapat naaayon sa salita ng Diyos. Hindi naaayon sa sarili mo, hindi naaayon kanino pa man. I believe we have our opinion. I believe we have people. Alright? We have people around us na merong influence. But my friends, isipin mo, which is a better influence? I believe it's not only the word better ang gamitin, the best. Which is the best influence?
Yung naiintindihan ng kaibigan mo na wala naman sa salita ng Diyos, o yung salita ng Diyos na dapat mong intindihin at tanggapin. Here's the thing. Some of the people whom we love, some of the people that have influence on us, mga kapatid, their opinions are not in line with the Word of God. Be smart on that. Pakinggan pa rin natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ako po, kung halimbawa ang nanay ko, iba ang kanyang sinasabi sa salita ng Diyos, siyempre, hindi naman po disrespect na sabihin ko sa nanay ko, Nay, mas pakikinggan ko ang salita ng Diyos sapagkat ito'y salita ng Diyos. It's not a disrespect. Alright? God's Word lights my feet. Ang salita ng Diyos ang magbibigay liwanag sa ating mga buhay, sa ating daraanan, sa buhay na ito. Letter B, what should a believer in Christ should know? Letter B, walk by faith. Kanina, walk in the light of the Word. Now, walk by faith. In Proverbs chapter 3, verses 5 and 6, tingnan po ninyo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Magtiwala daw po tayo sa Panginoon ng buong puso, huwag magdepende sa sariling naunawaan o kaalaman. And then verse 6, in all your ways submit to Him. Sa lahat ng inyong paraan, magpasakop tayo sa Kanya. Ipasakop natin lahat sa Kanya. And He will make your path straight. At itutuwid ng Diyos ang ating daraanan. This is what walking in the faith means. Proverbs 3, 5, and 6, I trust in the Lord. Walking in faith is trusting the Lord. I don't depend on myself. God guides my way. Amen. Letter C, there is an inner witness. This is one thing we receive or we should know as a believer in the Lord. Amen. There is an inner witness. In 1 John chapter 4 verse 13, basahin po natin. 1 John chapter 4 verse 13. Ang sabi po dito ng salita ng Panginoon, look at this. This is how we know that we live in Him and He in us. He has given us of His Spirit. Ang isang patunay daw po na tayo'y nasa Kanya at Siya'y nasa atin ay walang iba kundi yung banal na Espiritu Santo na nananahan sa atin. Amen. Letter D, you are a new person. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Basahin po natin. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Are you following me in reading God's Word? Please do so. Sabi ko po sa inyo, bagamat wala ako dyan, ang Panginoon nandyan. Nakikita po tayo ng Panginoon. Don't look around. Don't talk to anyone. Focus in listening to our lesson. Verse 17 of 1 Corinthians chapter 5, it says here, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. Marami pong tao nalilito sila dito. Ano yung bago dito? Yung iba akala nila when they encounter this verse, akala nila ganun pala ang na kay Kristo, hindi ka na magkakasala kasi bago ka na. Ano po? Hindi ko po sinasabing magkakasala ka pa. But that is not the context of the verse. The context of the verse is this. Binago ng Diyos ang ating katayuan pamula nung tayo ay makipag-isa sa Kanya. New creation here stands for new position in the Lord. Dati, you are considered a sinner. Now, you are considered a son. Si Apostol Pablo po, siya ang may kakayahang magka-relate sa talatang ito na kanyang sinabi. Bakit? From being a persecutor, now, his life is identified in Christ. No, his life became identified with Christ. He's no longer the persecutor as once people knew of him. When he accepted Christ,
he became a preacher of the Lord Jesus Christ. Changing of position. Ngayon, kapatid, ang inaasahang bago sa iyo, bagong ugali, bagong pag-iisip, bagong habit, yung mga nakasanayan mong gawin, habit. Bago na dapat yan. Yan po ang tinutukoy na bago dyan. Hindi po ibig sabihin hindi ka na magkakasala. And to this new creation, you should grow. Kaya yung pagbabago po natin, instant, binago ang katayuan mo instantly. From being a sinner to being a child of God. At dun sa bago mong katayuan na yon, progressive ang pagbabago. At yan ang trabaho ng banal na Espiritu Santo sa atin. The Holy Spirit regenerated us. Regenerated. Binago tayo. Na po, binago ang katayuan natin. At doon sa bagong katayuan na yon, the Holy Spirit continues to sanctify us. Patuloy tayong pinapabanal ng banal na Espiritu Santo. Sanctification. So, ang pagbabago po is progressive. From glory to glory. Ulitin ko. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. Now you understand what new creation is. Here is, the old has gone. The new here, the new is here. Amen. When I am in Christ, I am made new. Patid, hindi ka na unbeliever ngayon. Believer ka na. Right? The old me has been changed, transformed. The old me has been changed. And to that new life, you should continue growing. Right? To that new life, you should continue growing. Roman numeral 3. Let's think about what a believer in Christ should know. A growing hunger for Bible study. 1 Peter chapter 2 verse 2. Ang isang mananampalataya daw po, alright, ano dapat what a believer in Christ should know? Magkaroon ng patuloy na pagkagutom sa salita ng Panginoon. 1 Peter chapter 2 verse 2 says, like newborn babies, kagaya ng bagong silang na sanggol, crave pure spiritual milk. Na po, crave, pag sinabing crave, yung parang mauhaw ka, magnasa ka, so that by it you may grow. Sa mga silata ng Diyos, ikaw ay lalago. Amen? Sa iyong kaligtasan. So that by it you may grow up in your salvation. Sa kaligtasan ng Diyos, maaaring lumago ang bawat isa sa atin sa magitan ng pagbasa, pakikinig, pag-aaral ng salita ng Panginoon. So don't tell me by not reading the Bible, by not attending Bible studies, lalago ka. That's impossible. Because the Bible said, lalago lang tayo kung makikipag-aral tayo ng salita ng Diyos. And my friends, there's no self-study, ha? Self-study, devotion, pwede. Pero it does not mean mag-isa ka na lang magturo o mag-aral sa iyong sarili. Paano yun? Definitely, we need a pastor. Yan ang sinabi ng Biblia. We need a pastor whom we will listen, whom we will believe and obey when he teaches the Word of God to us. Kailangan po natin yan, mga kapatid. Hindi pwedeng lumago ka na mag-isa ka lang. Na po? Amen. Just like a newborn baby desires milk, so we desire God's Word too. Letter B, a growing desire for holy living. Magnasa kang mamuhay na may kabanalan. Mauaw ka to. And I'm not saying you need to be perfect. Sinasabi ko lang, sana magkaroon kang pagnanasa. Alam niyo po, ang isang anak ng Diyos, hindi niya ginagawang habitual ang pagkakamali. Pag ginawa mong habitual, ibig sabihin,
ginagawa mo na intentionally ang isang bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, ibang usapan na po yun. Ibang usapan na po yun. Kailangan magkaroon ka ng pagnanasa, mamuhay na banal sa harapan ng Diyos. 1 John chapter 2 verse 3. 1 John chapter 2 verse 3. Ano po sinasabi diyan? We know that we have come to know Him if we keep His commands. Masasabi natin, alam natin, kilala natin ang Diyos kung yung kanyang mga utos ay ginagawa natin. And obeying God's command na po is a way to holy life. Ang pagsunod sa mga salita ng Diyos ay daan papunta sa kabanalan. Bakit ko po sinabi yun? Kasi ang salita ng Diyos ang ituturo sa iyo, righteousness. Ituturo sa iyo ng salita ng Diyos kung paano ka mamuhay na dapat, karapat dapat sa harapan ng Panginoon. 1 John 2:3, if we know Him, we will obey. That's the answer to the blank. We will obey His commandments. And then letter C, God's love will be in your life. Ang pag-ibig ng Diyos ay nasa iyo. Now try to imagine this. If you are living in hate, ako po maraming naninira sa akin, ano? At iniisip ko, itong mga naninirang ito, paano yung buhay nila sa Panginoon? Like for example, a pastor. When a pastor lives in hate, how can he stand in front to preach? Kaya ako po, as much as possible, nagpipray ako kay Lord. Hindi ko sila mapatulan. I will not stoop down. Hindi ako bababa sa kanilang level. Kasi unang-una sinasabi po ng pinag-aaralan natin, you should live the love of God in you. Now, hindi po sa pagiging hipokrito, hindi ko sila pinapatulan it's because that is hypocrisy. I am trying to practice this word of God na mahalin mo ang iyong mga kaaway. Hindi ko na nga sila tinuturing na kaaway para hindi maging mahirap sa akin ang pagmamahal. That's a joke. Alright? Of course, I don't treat them a friend. Maybe them or they treat me as their enemy, but I don't treat them my enemy. Kaya ayaw ko po silang patulan, kapatid. Tayo po mga anak ng Diyos. Kapatid, kung ikaw ay anak ng Diyos, kung sinasabi mong ikaw ay maka-Diyos, dapat yung pag-ibig ni Kristo makita sa puso mo. Now, don't get me wrong. When I say makita ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, hindi naman yung ito-tolerate mo ang mali. Correction is also a form of love. Ang pagtutuwid ay isang paraan din ng pagpapakita ng pagmamahal. Kung ang isang tao ayaw niya ng correction, meaning to say, ayaw niyang mag-entertain ng pag-ibig. Kung ang correction ay nakaka-build up and you don't want to accept it, meaning to say, you don't want to feel love. Ayaw mong maramdaman sa sarili mo na may nagmamalasakit sa iyo. At kung ang mga mahal mo sa buhay, tinutuwid ka, magulang mo, kapatid mo, nanay mo, magulang mo, kinokore ka at hindi ka nakikinig, meaning to say, you don't want to feel love and you don't want the love of God in you. Because the love of God corrects us. The love of God rebukes us. Ang pag-ibig ng Diyos, kinokorek tayo, tinutuwid tayo. Pagdating nga po ng araw, ang pag-ibig ng Diyos, hustisya na eh. He will bring judgment. Amen? 1 John chapter 3 verse 14. Ano po sinasabi ng verse 14 ng 1 John? Ang sabi po dito, mga kapatid, pakinggan po natin. Verse 14. Ang sabi po niya, we know that we have passed from death to life. Wala na daw po tayo sa kamatayan. Nasa buhay na tayo. Alright?
ang death and life po dito, kasalanan at bagong buhay kay Kristo. Yun ang ibig sabihin niyan. Hindi ho literal na death. Ano po? We know that we have passed from death to life because we love each other. Kasi nagmamahalan tayo. Anyone who does not love remains in death. Ang sino mang hindi marunong magmahal, nasa kasalanan pa rin. See? Kaya, kumustahin mo ngayon. Paano yung mga nagtatanim ng galit dyan? Paano yung mga may paninira dyan? Sabi po dito, anyone who does not love remains in death. Definitely. Pag galit ka, pag hindi mo kinakausap, pag sinisiraan mo ang isang tao, may galit sa puso mo. So, ang sabi po dito, ang sino mang hindi nagmamahal, siya po ay nananatili sa kasalanan. 1 John chapter 3 verse 14. We know that we have passed from death to life because we love each other. Anyone who does not love remains in death. Amen. Loving God's people help us know we have God's love. Not loving others help us know we are still under the power of sin. Sin is the answer to the last blank of letter C. Now let's go to letter D. Ano ang dapat malaman ng isang mananampalataya? A willingness to tell others about Jesus. Yung damdamin na ibahagi sa ibang tao si Jesus. Ibig sabihin, mag-soul win, magpatotoo, mag-evangelize. That's in Acts chapter 4 verse 20. Ang sabi po dito, as for us, we cannot help speaking about what we have seen and heard. Tignan po ninyo, sinabi po ng mga alagad. No? It wasn't Paul who wrote this letter, but it is called the Acts of the Apostles. So anyone from the disciples wrote this letter. Sabi nila si Luke. Ang sabi po ni Luke, as for us, we cannot help speaking about what we have seen and heard. Hindi kami pwedeng hindi magsalita sa aming nakita, sa aming narinig. Anong nakita nila? Ang kapangyarihan ng Diyos. Anong narinig nila? Ang kaligtasan ng Panginoon. Hindi pwedeng hindi kami magpatotoo sa bagay na ito. So letter D, Acts chapter 4 verse 20, telling others the good news I have received in Jesus. John chapter 1 verses 41 and 45, the good news about Jesus spreads as one person tells another who tells another. Ayan. Ang mabuting balita daw po kay Kristo ay kumakalat kapag ang isa ay binahagi niya ito sa isa at itong isang ito ibabahagi niya rin sa isa pa. Amen. Now Roman numeral 4. Let's think about you. Pag-usapan natin ang ating mga sarili. If after completing this study, you realize that you are uncertain about your personal relationship to Christ, you should go over these verses. Kung mararamdaman daw po natin pagkatapos ng pag-aaral sa lesson na ito, parang merong hindi sigurado sa ating katayuan sa harapan ng Diyos. Mararamdaman natin daw po yan. Kung mararamdaman daw po natin yan. Kung parang merong hindi sigurado, hindi tiyak, ito daw pong mga talatang ito basahin natin. Romans 3:23. Who has sinned all? Sinong nagkasala? Lahat. Romans 6:23. What is the penalty of sin? Death. Romans 5:8. Who paid the penalty? Jesus Christ. Romans 3:24 to 26. How does God put us right with Himself? By faith. Romans 10:9 to 11 and 13. How does a person start a relationship with God? By believing and confessing Jesus Christ. Amen. Mga kapatid, at this point po, marahil gusto mong manalangin and you want to ask God for forgiveness to your sins and invite Him to come into your life.
Kung sinasabi mo na ginawa mo na yan, nangyari na yan, kapatid, pasalamatan mo ang Diyos at sikapin mong patunayan yan sa kanyang harapan. Amen? Basahin natin uli, i-memorize natin uli ang 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Anong sinasabi doon? Ang sinumang na kay Kristo ay bago na. Siya ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung luma, yung bago ang dumating. Amen? Anyone who is in Christ is a new creation. Behold, new things has come, the old has gone. Amen. Purihin po ang Panginoon, pagpalain po ng Diyos ang ating pag-aaral. If you have questions, you can message me and I will attend to your questions. God bless you all po. Magkita-kita po tayo sa susunod na mentoring at paalala po yung mga Bible studies ninyo, sundin po ninyo. Sana yung partner by partner, sumunod po kayo. Maalala ko po, dyan sa Sunga Residence, ang magka-partner po dyan si Pastora Norma at si Sister Tess Villanueva. Kasi hindi ho nakasama sa akin si Sister Tess Villanueva doon sa Bible study ko sa Ablasa Compound. So it is better to just assist Norma, no po, Pastora Norma sa Bible study dyan sa Sunga Residence. Mga kapatid, let's synergize. Magsama-sama po tayo, tulong-tulong. Ipahayag mo, ipakita mo, ikaw ay kabahagi, ikaw ay kabalikat, at hindi ka pabigat. God bless you all po. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain po ninyo ang lahat ng inyong mga anak na nakibahagi sa pag-aaral na ito. Ingatan po ninyo sila at bendisyonan sa pangalan po ng aking Panginoong Yesus. Amen and amen. God bless you all po.